Good morning, Jan. Good morning, Anton. Morning, Aman. Excited na ba kayo? Uh-huh. At least si Jan may practice ka from Binutasan, no? Yes. Ano ka, di ba? Okay. Good. Itong 3 oras hanggang campsite po. Then, pagdating po sa campsite, 3 hanggang 4 na oras po. Ganon din po ang pababa. Sa campsite po, sir, doon po, pwede po tayo doon magluto dahil unli po ang tubig doon. Yun nga lang po, magbibigay po tayo ng donation doon sa campsite. Ayun po, pagdating po natin sa summit, meron po kami doong mga lugar na pinagbabawal puntahan kasi po, delikado po doon at baka tayo po ay malaglag sa bangin po. Ang kalat po natin, ibabalik din po natin kung saan po nanggaling. Bawal po pumitas ng kahit anong uling halaman. Isang magandang umaga. Nandito kami ngayon sa Barangay Santa Ines sa Tanay Rizal at aakyatin namin yung Mount Irid. Naakyat ko na to noong 2015 at ito yung first time na babalik ako dito. So, maraming nagbago. Either that or wala lang ako masyadong maalala dun sa akyat namin noong 2015. Pero ngayon, 5 years later, andito kami ulit. At sana yung experience dito will be memorable. See you later. Wala. Alis na po kayo. Kumpara dun sa last time na dumaan kami dito, ang dami ng pinagbago dahil sa mga bagyong nagdaan. So binago yung ruta, binago yung daan, binago yung hugis ng ilog. So yung bundok lang daw ang hindi ginalaw ng Ulysses at ang mga nakaraang bagyo. Kaya pala wala na ako masyadong maalala. Pero itong bahaging to, itong part na to, parang pamilyar. Parang I've been here before. So ito lang. Nice. Solid pa yung pagkakagawa ng bahay, oh. Andiyan na sa likod ko yung tinatawag nilang Kinabuan Waterfalls. Hindi ko sigurado kung nakapunta ako dito noong 2015 training mo, pero looks familiar but I have no recollection of coming here. Ang ganda niya. Hi! So we are still here at Kinabuan Falls. Ngayon naaalala ko na kung bakit I have a very hazy recollection of this place. It's because I don't think I have any photos of this area. When we went here, it was raining really hard and the water coming down from the falls was a little murky, a little brown. So we didn't really spend a lot of time here. Pinuntahan lang namin, tiningnan, nagbanlaw ng mga sapatos and then umalis na. So I think that's the reason why I thought I've never been here. But in fact, I have been 5 years ago during the training climb 1 of 15, batch 15 ng aming school. So it's great to be back now that we have good weather at ang clear ng tubig. Ako si Ayo umakyat doon, no? Baliw talaga itong babaeng ko. Pag nadulas yan ako, bahala siya, no? Iiwan namin siya dito. Ito yung coffee plant ay tatanim na namin dito. Binuhat namin to for almost 4 hours from the jump off. At dito, malapit na kami sa campsite. Dito itatanim to tubo to. At syempre, may maraming puno dito at may mga pwede rin i-harvest yung mga locals. So ayun yung guide namin, siya yung naghukay. Si Ken, siya yung magtatanim. Ano pa yan doon, sir? Dito na kami sa loob. Sitio Sadlac. Ito yung campsite. Base camp dito sa Irid. Sila lahat eh. Meron ng more than 30 people dito. So hanap pa kami ng campsite. So halos
kalahating oras na kami naglalakad. No? Paaswag kami ng summit, nagsimula kami ng mga 5:30. Pero 5:30, ang dilim-dilim pa rin. Ngayon siguro alas 6 na, madilim pa rin. Siguro this will take us 2.5 hours. Paakyat, maybe 3 hours, pababa, 2 oras. Pero hindi ko sigurado yun kasi ang putik ng pababa, madulas. Tingnan natin, sana makababa kami bago lunch para may energy pa kami para makababa ng Santa Ines at makauwi ng Manila. Yun lang. Sir, umaakyat na. Wow. So isang oras na kami nagtitrek dito sa forest. First time kong makarating sa part na to ng Irid. Galing. May mga kasabay kaming mga kabataan. Grabe. Alalakas nila. Tinatalon yung trail. Tinatalon pa akyat hindi pa baba. So, what I would pay to be young again and still have the experience that I have now. Siyempre, kailangan yun. Kaya ta. So ito na tinatawag nila Rock 1. This is the halfway marker to the summit. 1 hour and a half na kami naglalakad. So another hour and a half. Summit na kami. Ito naman ang Rock 2. Ang ganda ng part nito ng forest. Sobrang lush. At alam mong malapit ka na sa summit kasi yung mga puno pumapandak na. Pag malakas kasi yung hangin, hindi kayang tumubo ng matangkad o mataas ng mga puno. So, 2 hours 45 minutes na kami naglalakad. And elevation namin yan is 1,270 meters above sea level. Medyo nagsisisi ako na wala akong dalang jacket kasi sabi ko, iinit naman katawan ko kapag habang naglalakad, pero medyo nararamdaman ko na yung lamig ngayon. 1,400 meters na. Yung mga nauna sa amin ng bata na malalakas, bumaba na sila. So, andyan na yung summit. Wow, saya-saya ako. Sobrang lamig. Siguro papapicture lang kami doon. Mas baba na rin. Oh my God. So, ito na yung pinaghirapan namin ng 3 hours and 20 minutes. Ito na. This is the summit of Mount Irid. Oh my God. Bato lang nakikita ko. Walang view. But it is majestic and beautiful nonetheless. You know, yeah, this is the summit of Mount Irid. Thank you God na nakarating ako dito ng matiwasay. Whew. Welcome sa summit ng Mount Irid. Sa wakas, after 5 years, nabalikan ko ang Mount Irid at narating ko ang summit. Thank you Lord for this day. Thank you for the exercise. Sana I lost a few pounds. And once again, Happy New Year from the summit of Mount Irid. Wish you were here at Mount Irid! Hi guys, pababa na kami ni Ayi ng Mount Irid. And nasa siguro mga 30 minutes kami nagtitrek. And ito nakita namin sa trail. This is, I don't know, it's a type of orchid na tumutubo lang sa mga branches sa mga puno. And sobrang mahal nito kapag na binili mo sa pata, gano'n. Pero dito sa bundok, ang dami niya dito sa Mount Irid. Sobrang ganda. Siyempre, because you know, you take nothing but pictures. We're just gonna pick, nahulog siya, nakita ko siya sa trail. At ibabalik natin siya doon para tumubo ulit siya. Para hindi natin ito uwi kahit na let's say I can sell this for 5,000 pesos. Hindi ko gagawin yun because we want to respect the mountain. Diba? At sana lahat ng tao ganun. Sabi nga nila, leave nothing but footprints, take nothing but pictures, and feel nothing but time. Hi guys, andito kami ni Ayi sa Irid and we are standing on the campsite that we used noong 2015 for training climb po ni Ayi. How does it feel, Ayi, na nandito ka ulit? It's nice to be back. Wish you were here. Yes. See you guys. So this was our crib.
for the night. Ang daming tao dito, hindi na kami nag-pitch ng tent. Buti na lang because it was raining the entire evening. So ito yung campsite dito sa sitio Sidlak. Malaki siya. It's a lot of tents, pero pagdating namin dito kagabi, unfortunately, madami na, sobrang dami ng tao dito. Umangat pa kami. It was a blessing in disguise na rin because tahimik doon kasi dito there were a lot of people, a lot of young people, and syempre, pag nagkakasiyahan, medyo maingay. So tatawid kami ng ilog and some of the protocols namin kapag tatawid ng ilog, unbuckle the sternum strap and unbuckle the hip belt. Just in case you fall, you won't be dragged down by your bag. So we're crossing the first river. Hindi naman masyadong malalim pero medyo malakas yung current. This is he, the survivor. Wish you were here. Kasalukuyan kaming nasa gitna ng ilog. Nandito kami sa isang jeep at hihilayin niya yung isang jeep na napalahaw doon sa kabilang pampang. Pauwi na sana kami, pabalik na sana kami ng Barangay San Andres para makaligo at makabihis. Pero eto, nandito kami. So, Ayi, maraming salamat sa pag-imbita. Medyo last minute addition ako. Di ko matanggihan kasi si Ken. And si Ken, aming organizer. Thank you, Ken. Mga kasama namin, Jan and Anton and Ayi. Maraming salamat sa napakagandang experience. Kahit na maulan, malamig, nag-enjoy pa rin. Highlight of my 2020. Yes, highlight daw ng 2020 ni Jan. Diba? So maraming salamat ulit sa pag-organize. Gabi na, kailangan namin makabalik para makapagpahinga na. So wish us luck. Sana mahila namin yung yung jeeps palabas. Kasi lilipat kami dun eh.